Alam niyo po yung unang tanong natin na pumasok ay yung nilabas na partial lifting ng TRO. Bakit ang nakalagay nung una ay EDSA lamang at yun yung apilan ng MMDA at saka itong C5. Pero bakit ngayon lahat na halos ng major thoroughfare ng Metro Manila ay nilagyan na ng NCAP? So unang tanong po yun at alam niyo kasi magdudulot na naman ito, ang tawag ko nga po dito highway robbery. Kasi kung maya't maya tinitikitan ka at ipe-penalize. Ang isa pa, yung katulad ng alam naman natin, yung mga jeepney drivers, UB Express drivers, magkaiba po yan, Ma'am Chiki, Sir Joby, doon sa operator. So kung ang mape-penalize po dito, yung operator dahil sa kanya nakapangalan, yung plate number, so papaano din natin aayusin at re-resolbahin ito at ah, papaano matututo yung isang nag-violate kung ang mape-penalize hindi naman yung driver mismo. Mm. So ano po ang so given your sentiments po no, ano po ang mga improvements or maybe alternative measures na isa-suggest po ninyo para mapaganda ang road discipline po natin imbis na mag-rely lang tayo sa NCAP? Yun na nga po na dapat i-exempt muna itong mga PUBs dito sa pagpapatupad ng NCAP dahil una, yung sinabi nga natin na yung driver hindi naman sa kanya nakapangalan. Pangalawa, yung mga traffic signages. Alam nyo, Mama Chiki, Sir Joby, magtatatlong taon na yung TRO na nakuha natin sa Supreme Court pero hindi naman nag-improve yung mga traffic signages, yung mga roads natin, hindi naman nag-improve pero ang nag-improve lang yung CCTV nitong NCAP. Buti pa ito na naging high-tech pero yung kalsada at saka yung mga traffic signages wala pong improvement. At ang gusto sana natin yung mga PUBs ma-exempt muna dito sa NCAP na to